DILG John Vic Remulla ay tinawag na bulldog mismo, pitbull, itong si Torre. Magandang araw, mga kababayan, at yan po yung ating pag-uusapan. Sabi nga dito ni John Vic Remulla, he is a bulldog, a pitbull. Everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks. So, ibig sabihin, mismo galing na sa boss nitong si Torre na siya po ay isang asong ulol at utusan lamang. At gaya ng komento po ni Atty. Salvador Fanilo, abay, tugma po, no? Na itong si Torre ay magaling po sa salita, lalo na sa mga batas, pero pagdating po sa pagpapatupad, ay nakita umano ni Atty. Salvador Fanilo na itong si Torre mismo ang taga-labag ng batas, kagaya ng kanyang ginawa. In example po ni Atty. Salvador Fanilo, ang ginawa po ni Torre doon sa QOJC kung saan nagkaroon ng 16 days na siege at marami umunong pang-aabuso na nangyari. And at the same time, no, isa po sa kanyang naging award, yung kanilang illegal na pagpapaaresto di umano ay Tatay Digong. At nakita po yan sa mga pagdinig sa Senado ni Senator Amy Marcos na itong si Torre nga ay may mga nilabag. Ngunit, binigyan pa, no, ng reward at ginawa pang PNP chief. Kaya para po sa mga kaalyado ni Tatay Digong, itong si Torre ay magiging attack dog lamang ng Marcos administration. At ito po, okay, pakinggan natin itong sinasabi ni Marcos Jr., no, sa kanyang naging speech doon sa pagbigay ng promotion kay Torre. Balikan natin, mga kababayan. Ang paglaban sa illegal na droga, magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Yan ha, sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at drug lord. Paano pala yung mga drug users? No? Tayo dyan. So yung mga drug lord lang at saka mga drug dealer, yung sasampahan ng kaso or hahabulin. Yung mga addict, mga hindi na. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Ano yung mga users? Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na Speaking of turista, may pakita tayo dyan mamaya. maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Mukhang hindi believe yung mga generals, no? Habang nakikinig kay Bongbong. Bakit kaya? Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban. Tingnan nyo yung mga pulis, mga general, oh. Para yung nakasalamin na isa, para nakapikit pa yung mata. Sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng Ang inaantok yung mga pulis habang nakikinig kay Bongbong. Ano, wala silang gana makinig sa kanilang boss, no? hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad. Lalo na. Galing, no? Ang galing magsalita, no? Isa po sa binanggit dito ni Marcos Jr. na hamon, no, ay panatilihing ligtas ang bawat mamamayan at mga turista. Speaking of ligtas ang turista, no, kagaya ng sinasabi ni Marcos Jr. na sabi ko nga, kapag pagalingan, no, ng pagsasalita, wala nang makakatalo kay Bongbong Marcos. Okay. Ito po yung sinasabi natin, mga kababayan, no, na bagong lumabas na study na yung Singapore daw po yung pinaka-most safest country para sa mga travelers sa Asia. Samantala, ito po yung nakakalungkot. Ang Pilipinas ang pinakadelikado para sa mga turista sa Asia. So nakakalungkot po yan, mga kababayan. At sana po hindi lang po puro salita itong si Torre at si Bongbong Marcos, no? Sinasabi nga ni John Vic Remulla na si Torre ay isang bulldog pitbull attack to, no? Hindi lang dapat sila puro salita, no, na panatilihing ligtas ang bawat mamayan, kailangan daw maraming presensya ng pulis, kundi kailangan nilang gawin dahil ang tao ay sawa na sa pagiging magaling
magsalita ng isang Bongbong Marcos, no? Pero kulang naman sa gawa. Nakita natin yan sa kanyang performance sa loob ng 3 taon. And now, nagdo-double time po sila dahil gusto nila punuan ang kanilang kawalan ng trabaho at katamaran sa loob ng 3 taon. And abangan natin, no? Dito po sa magiging performance ni Torre, no? Na ikinumpara pa nga ni Torre ang kanyang sarili kay Senator Bato dahil doon sa sinabi ni Mayor Baste, no? Na marami pong naging nalaktawan itong si Torre nang siya po ay na-promote. So, kinumpara niya kay Senator Bato itong si Torre, no? Na nung panahon daw po ni Tatay Digong, ay si Bato daw is 1 star, tapos marami din po siyang nilaktawan. Pero kung ikukumpara natin sa performance ni Senator Bato, iba po yung naging performance si Senator Bato, no? At kilala po si Senator Bato sa pagiging isang matinong pulis. At hindi po siya naideklara na persona non grata sa isang lugar. Si Torre, di ba? Naideklara na persona non grata, nagkaroon ng skandalo doon sa isang pulis, no? Na parang binigyan niya ng special treatment yung pulis na nanutok ng isang cyclista. Kumbaga, sa dami ng questionabling ginawa ni Torre, para sa akin hindi talaga siya karapat-dapat na maging PNP chief. Pero dahil kailangan din siyang proteksyonan ni Marcos at kailangan niya proteksyonan si Marcos, sa kabila ng mga anomalyang ginawa nitong si Torre, siya pa rin ang pinili. Kaya tingnan natin, mga kababayan, and hopefully, no, gusto naman natin na tayo po ay maging safe country sa buong Asia, no, kahit sino naman yung nakaupong presidente, mga kababayan. Dahil bansa natin yan, pride po yan ng bawat Pilipino kung tayo po ay kilalanin na safe para sa mga travelers. Hindi kagaya nito, isang kahihiyan. At ito po ay nangyari sa Marcos administration. Diba?